Guys, ito yung pinakauna mong skill na dapat matutunan bago ka magnegosyo. And ang problem dito is maraming taong nag-i-skip sa process, hindi nila inaaral 'tong skill na 'to, kaya nagkakaroon sila ng problema sa business. And majority of you, sigurado ako, narinig na 'to pero yung iba natatakot. So ano ba yung skill na 'to na sinasabi ko? Sales, okey? Sa mga hindi nakakaalam, sales or selling. Alam mo guys, fundamentally, kapag mag-start ka ng negosyo dapat marunong ka magbenta. Marunong kang magbenta ng product mo, ng service mo, or ng vision mo sa mga tao. Kasi the more na magaling ka makipag-usap, the more na magaling kang makitao at i-communicate yung ino-offer mo sa mundo, yung chances mo para lumago at gumanda yung negosyo mo guys, mas madali at saka mas bibilis. Pero kasi ang kinalakihan natin or naging kultura natin kapag sinabing sales or selling is mambubudol ka, networking, o kaya naman manloloko ka ng tao. Well, hindi ko naman masisisi yung mga tao na yun kasi yun yung naging kultura at nakalakihan nating paniniwala. Pero in reality guys, babasagin ko yung pananaw nyo dun. Nagbago na yung mundo guys. Nag-evolve na, marami ng technological advancement, and even yung market guys nag-evolve na. To the point na yung process ng pagbebenta or ng selling is nagbago na. Ang alam ng tao kapag magbebenta ka dapat sales talk lang, kumausap ka at kung ano-ano mga tactics or mga tricks at saka tips na kailangan mong makabenta. Tapos kailangan mo ng gimmick. Hindi na gano'n yung yung panahon ngayon. Sa panahon ngayon guys, nag-evolve na po yung sales. And sa halos isang dekada ko na pagiging sales professional at right now sales consultant ng mga sikat na mga entrepreneurs dito sa Pilipinas, halos nag-iba na yung flow at saka sistema ng pagbebenta. And share ko dito guys sa inyo yung 4 na proseso na applicable ngayon at yung pinaka kumbaga update ng selling. Paano ba gumagana na yung process ng pagbebenta sa panahon ngayon? And ng 'to guys, kahit sa ang negosyo, kahit sa work mo, kahit sa business mo, kahit sa mo pa, anong bagay na related sa sales, puwedeng-puwede mo i-integrate 'to kasi ito yung mga bagay na hindi masyado tinuturo ng mga tao ngayon, and hindi ko siya i-ge-gatekeep, okey? So, isipin niyo guys, customer ka or prospect ka or kliyente ka, tapos dadaan ka sa isang proseso ng sales or ng pagbebenta. Ito lang yung 4 na dadaanan mo. Isipin mo parang may dadaanan kang 4 na pintuan. Yung una is tinatawag na sales research, okey? Kapag sinabing sales research, ibig sabihin bago pa lang pumasok yung kliyente or yung prospect, nag-research na yung mga sales professional. Kung ano ba yung kailangan mo, ano bang produkto hinahanap mo, ano ba yung nararamdaman mo, taga saan ka ba, ano yung pananaw mo, yung paniniwala mo, para the moment ka na pumasok, alam agad i-cater ng mga sales professional yung bibilin mo or kaya naman yung hinahanap mo. Na kung isipin niyo kung gano'n yung approach ng mga negosyo ngayon sa panahon ngayon, most likely hindi na masyadong maraming tanong kasi alam na nila yung gusto nila at alam na nila yung puwede nilang i-provide sa mga kliyente. Now, sa pananaw ng ng kliyente, magandang experience 'yun. Kasi kung iisipin niyo, yung feeling na kapag pumasok ka sa negosyo naiintindihan ka, alam nila yung gusto mo at hindi ka nila kumbaga binebentahan ng kung ano-anong walang kuwentang bagay. Kumbaga, kapag hindi mo gusto or hindi aligned yung produkto na binebenta nila sa'yo or yung kailangan mo hindi nila mapo-provide, sasabihin ng negosyo sa'yo na, "Sir, hindi po para sa inyo 'to. Sorry po." Kung gano'n yung atake ng mga business ngayon, most likely walang taong mabubudol. Plus magtitiwala yung mga kliyente sa business na yun kasi hindi sila nagre-recommend ng kung ano ng walang kuwentang bagay. So yung una guys, the more na stronger yung sales research mo, the more na mas rerespetuhin ka at babalik-balikan ka ng kliyente kasi talagang pinag-isipan niyo at hindi lang kayo basta benta-benta. Talagang inalam niyo yung negosyo, inalam niyo yung mga taong papasok at yung bebentahan niyo, alam niyo yung pangangailangan nila. So yung first step, naisipin niyo kapag okey yung kliyente, mase-serve niyo yung client, yung next step na mangyari or yung next sa pintuan, ito yung tinatawag na organic lead.
generation or sales appointment setting. Sigurado ako naririnig niyo na din 'tong term na 'to. Sir JC, ano 'yan? Okay, ganito 'yan. Kapag nakuha mo na yung mga kliyente, na-research mo na, ang next na gagawin mo, papaano mo itatap yung mga tao na yun. So most likely sa research, guys, naggagawa ka ng offer, inaalam mo yung market, yung demographic, inaalam mo yung mga kung ano-ano mga importanteng detalye para kang gumawa ng research paper talaga. Now, meron ka ng data, meron ka ng mga cellphone numbers, emails, or kaya naman alam mo kung nasaan yung mga tao na to. Yung next mo na gagawin is itatap mo sila. Paano mo itatap yan? Maraming ways or means para mag-tap ng tao. Pwede mong i-chat sa social media, pwede mong i-text, pwede mong i-email, pwede kang mag-run ng ng ads na nakikita nyo para i-tap nyo yung mga tao na yun. Kaya kung papansinin nyo yung mga tao na nagra-run ng mga ads, yung mga gurus or yung mga kung ano ng mga businesses, di ba? Magtataka ka, halos pasok na pasok sa sa parang sa feed mo kapag may nagpakitang ad sa'yo na parang, hala, okay na okay sa akin to, ito yung hinahanap kong produkto. Yun yung produkto na magandang research, guys. Kapag alam mo yung taong tatargetin mo, tapos nag-run ka ng mga marketing effort, sales effort, tumama sa'yo yung offer, mafe-feel mo na kailangan mo yan. Kasi kailangan mo talaga, kasi nag-research sila. So maraming ways para mag-tap. Sabi ko nga sa inyo, pwede nyo i-message sa social media, i-text, lapitan nyo, puntahan nyo, di ba? May mga taong nagpa-flyers, yan. Yung mga traditional sales. Meron namang mga iba, nagra-run sila ng events. May mga iba naman, nagko-cold calling. Yung iba naman, nagko-content ng organic. Yung iba naman, nagra-run ng ads. So, maraming ways, guys. Iba nagre-refer, naghahanap sila ng affiliates, ng kokontakin yung tao, na kokontakin yung contact, kung nagigets nyo. So, ang iba naman, referrals. So, maraming ways para itap yung mga tao na yun. Now, kapag natap nyo na yung tao na yun, ang purpose ng pangalawang pintuan is para maging interesado sila at mag-book sila ng call sa inyo or ng meeting para sa next step, which is yung katlong is pepresentahan nyo na sila. So, kapag nakuha nyo na yung nag-research na kayo, nag-generate na kayo ng leads, tapos na-contact nyo na sila, ang next na mangyayari doon kapag interesado sila is magse-set ka na ng meeting. At ang tawag doon, guys, is usually closing. Yan. Or kaya naman presentation. Now, sa closing, nagva-vary kasi yan from industry to industry ng sales. Okay? Or business. May mga iba't ibang nature. May mga kinatawag na B2C, business to consumer, na kung saan yung mga produkto nyo retail, as madali lang ibenta. So, hindi nyo na kailangan masyado ng mahabang usapan dyan kasi the moment na inalok mo yung produkto, okay na yun. Pero meron namang mga cases which I specializes is yung mga B2B. B2B naman is mga kliyente mo, mga negosyo. Business to business yung tawag doon. Now, ang pinagkakaiba nila, kapag business to business kasi, guys, matagal yung proseso ng last part sa sales. Kumbaga, yung closing na tinatawag ko. Usually, dadaan ka pa sa series na mga meeting. So, meron akong mga clients or projects na kakausapin ko muna yung marketing manager, kakausapin ko yung head nun. After ko makausap yung head or yung VP ng nila, sales or marketing, kakausapin ko pa yung CEO nila. Or minsan yung finance. Tapos magde-decide after that. And mind you, guys, hindi yun isang magsakang meeting. Usually, maabot ng 6 na buwan yun. At yung reason kasi, guys, kapag business yung client mo, matagal sila process ng decision. Kasi malalaking pera yung usapan doon at malaking part ng process yung i-integrate nila sa negosyo. Yun ang pagkakaiba ng business market at saka sa consumer market na B2C, B2B na naririnig nyo. Okay, so on default or on average, kapag nagbebenta ka na sa last part, usually, pwedeng isang araw lang pag nag-meet kayo. Minsan naman, oras lang para makipag-usap. May iba naman, parang sa setup ko matagal. Mabot ng taon or 2 taon. Depende sa kung gaano kalaking produkto yan at serbisyo. So, kung isipin nyo, guys, after that, makaklose na yung deal. Ganun yung process ng pagbebenta ngayon. Nag-evolve na hindi na katulad ng parang benta lang ng benta, alokan ka ng kung ano-ano. Ngayon, guys, i-research mo na yung mga leads mo, prospect. Pangalawa naman is paano mo i-generate yung mga information nila, mga email, mga ganyan-ganyan, yung mga number, yung mga social media nila.
Kapag nakuha mo na 'yan, may listahan ka na ng mga prospects mo, ang next mo na gagawin is papaano ko ba 'to kakausapin? Ano ba yung way para makausap ko sila? Yun na yung yung appointment setting tsaka sales outreach. And after that, kapag naging interesado sila, is yung next na mangyayari is iko-close mo na. Kapag na-close mo, nag-set ka ng meeting, that's the time magkaka-client ka. Kung isipin niyo guys, simple lang pero yun na yung proseso ng pagbebenta ngayon. And lahat sa proseso na yun guys, specialization na siya. So isipin niyo sa panahon dati ngayon mag-isa mo lang na nagbebenta, pero sa panahon ngayon iba na. Ikaw na yung may tao na nakatoka sa pagre-research, sa paghahanap ng data or lead generation na tinatawag. Appointment setter, may isang tao na gano'n. May isang tao pa sa closing, nagko-close ng deal. So, yan na yung modern selling na tinatawag na maraming tao hindi nakakaalam. At kapag na-master mo yan as a business person or kaya naman aspiring businessman, sobrang galing mo. Dadating sa point kahit hindi mo pa kailangan mag-run ng advertisement kasi alam mo yung proseso na yan. And ang tanong, Sir JC, paano ko ba matututunan yan? Paano ko ba malalaman yan? May alam ka bang resources? Guys, as my way of saying thank you, since nagstay ka dito sa video na to, meron akong gustong i-share sa inyo. And I think makakatulong to sa inyo. Okay? So, nag-launch ako ng free community that teaches about sales. Itong sinasabi ko yung 4 na proseso na to. Tapos integrated siya para magkaroon ka ng career sa sales, which is freelancing na remote sales. Okay? So, ang pagkakaiba kasi ng remote sales compared sa traditional sales, yung mga sales na traditional kasi, pupunta ka pa sa office, kakausap ka ng client, magta-travel ka, magko-commute ka. Kumbaga on-site. Itong remote sales guys, PC lang or laptop tapos mabilis na internet, okay ka na. Tapos magbebenta ka na at magfa-facilitate ka na ng sales online. So ito yung mga tinatawag na work from home, na virtual assistant, pero ang focus mo dito sales. And that's one thing na ini-specialize ko at tinuturo ko. And mind you guys, nilaunch ko tong community, 19,000 na tao yung nag-sign up. So kung nakikita mo to sa ibang platform, sa Facebook siguro or sa TikTok or what. Sa TikTok guys, medyo kilala na ako doon. I have 100, almost 150k followers. Dito sa Facebook talagang pinopromote ko siya dito kasi gusto ko mag-diversify ng audience. Kung saan mo man to napapanood, pwede mo i-check yung profile ko, nandun lahat. Pero for the meantime, if sa tingin mo para sa'yo to, ini-invite kita kasi itong community ko is free. Hindi ko kayo bubullshitin. Lahat na matututunan nyo dun guys, it's all free worksheet, training, lahat. Sa inyo lahat yun. So kung saang platform ka man nanonood, panoorin nyo tong parang video na to, check nyo yung bio ko or check nyo yung comment section guys. Nandun yung link para maka-join ka sa free community. Now, Sir JC, baka may catch yan. Wala akong catch. Lahat ho ng sinasabi ko libre, wala akong ibebenta sa inyo, wala akong mga hidden charges. Pero isa lang yung isa lang yung kailangan nyo i-follow. Follow nyo yung rules at saka maging respectful kayo. Kasi kapag hindi nyo finalo yung rules, hindi kayo makakapasok. And napaka-premium ng execution nun at saka yung mga process para makapasok ka sa community kasi hindi siya basta-basta community. So yung 19,000 na taong nag-sign up, at the moment we're approaching 3,000 and sobrang dami ng taong natututo. And also guys, may mga na ako ngayon, pumapartner na ako sa mga agencies ng mga VA at nagpo-promote din ako ng mga trabaho doon. So hindi ko ipapangako sa inyo yung mga yung langit at lupa kasi nagsisinungaling ako if gagawin ko yun. Pero ang mapapangako ko sa inyo is kapag wala ka pang alam sa sales or sa freelancing, matututunan mo yon. And hopefully ma-jump start mo yung freelancing career mo and potentially earn some money. So pwede ito sa matatanda, sa mga bata, sa mga corporate people na gusto mag-try ng something new. You can check this out. And kahit business owner ka, aspiring business owner, naghahanap ng sales material, kahit di mo masyadong pursue na career, pero naghahanap ka ng mentor or lesson na free na matututunan mo, pwede kayo dito guys. So, pwede nyo din tawagin friends nyo, mag-invite kayo na kung sino-sino kasi napakaganda ng module. Promise ko ulit, hindi ko sasayangin oras nyo at hindi ko kayo bebentahan ng kung ano-ano na katulad ng ibang tao. So, kita-kits,
click mo na lang yung link sa bio ko, yung jointheparliament.com, or kaya naman dito sa comment section or somewhere diyan naka-pin. And kita-kits tayo, guys. So sana nakatulong 'tong video na 'to. Ang last request ko lang, repost nyo 'to, share nyo, like, or tag yung mga friends nyo na kailangan malaman 'to. Peace.